Goy? Gusto mo maligo, Goy? Okay, ikaw, iwasan na. Okay. Gusto nyo tumulong, oh. Bundo na kamuta, Goy. Lagoy, oh. Goy, oh, Goy. Ayaw niya ibigay mga kaprobinsya, oh. Ay, gini. This is mine. This is mine. Goy. Ang ilog, oh. Gusto niyang agawin yung timba. Sige, ano na? Sige na. Ay, gawas ka na, Goy, oh. Ligo siya agad, oh. Naligo agad yung ating alaga na monkey. Dinarag na. Namuktol na magagoy. Yung itlog na ating bingala mga kaprobinsya, sayang lang. Pagkarami sana yung doon sa gilid ng ating garden. Pero nabulok lang yung mga itlog. Siguro nasa mga 60 pieces yung nabulok na itlog ng bingala. Dahil sa patuloy na pag-ulan. Palaging umulan dito sa amin. Halos araw-araw. Kaya nabulok na yung mga itlog. Tapos hindi po nila nilimliman yung bingala. Pag sila yung mag-itlog sabay-sabay din. Tapos naghalo lang sa isang paitlogan. So ang mangyayari po, dumami ng husto yung mga itlog nila. Kung sakaling limliman nila, hindi na po kasya sa kanilang katawan, hindi na mainitan lahat dahil napakaliit lang ng bingala. Yung mga kasama po natin yung nagkuha sa mga bulok na itlog. Tapos natunton din ng aso. Yung ibang aso yung nakatunton dito. Yung avocado natin mga kaprobinsya, oh, nahulog lang.
konti lang yung avocado. Ipaharvest natin to. Yung avocado natin. Bigyan natin to kay Goygoy. Dito po. Sana nag-itlog yung mga bingala natin. Pero hindi nila nilimliman. Tapos itlog lang sila ng itlog. At saka palaging umuulan. So nabasa lang yung itlog nila. At nabulok yung bingala natin kahit saan lang magpunta. Yung aso na yan yung nakatuntun sa ating mga itlog. Ito yung mga tanim natin na kuan, galay at saka alugbati. Yung mga bingala natin andun lang oh. May mga damo naman yung ating luya dito. Dito po sila na malagi mga kaprobinsya sa ating mga tanim na luya kasi marami mga insekto. Mga maliit na alisok-sok. 20 heads. Pero kung nabuhay na lahat yung mga siso nila, napakarami na po sa ating bingala. May siso pa tayo doon. Yung 9 heads na pinakawalan, mukhang nabawasan. 5 na lang yung natira. So matirang matibay sa ating mga alaga dito, mga bingala. Yung mga bingala natin mga kaprobinsya, lumipat po sila ng ibang area. Nag-itlog sila sa ibang area. Buti na lang natuntun din ng ating mga kasama. Puntahan natin ngayon at kunin natin yung iba. May langka po tayo dito. Liki oh. Malapit na tumahinog mga kaprobinsya. Pero nabiyak na. Napakalaki ng liki. Dito po oh. Mukhang hindi nakasurvive yung luya natin dyan. Puro damo yung tumubo. Napakabilis tumubo sa damo dyan. Wala na tayo makita ang luya. May luya siguro dyan pero maliliit lang. Napakaganda pasula ng kambing. Pati baka at saka kalabaw. Yan, may luya pa. Meron pa. Pero salot kayo. Patubuin muna namin ng konti yung mga damo dito. Saka namin tabasin. Para ibigay sa ating mga alagang kambing. Yung mga gaalay namin oh. 100% nabuhay dahil basa yung lupa. Ibigay muna natin to kay Goygoy kahit medyo hilaw pa, hindi pa masyadong hinog. Malaki yan Goy, sigurado tayo na hindi mo yan maubos. Masarap Goy. Ikaw yung bida ngayon Goy ah. Palagi na lang ikaw Goy. Hinog no. Minsan laban na. Yung binigyan namin kay Goygoy. Dati nung nag-harvest pa ng tubo, palagi namin binigyan ng tubo si Goygoy. Gusto din siya pang uskot. Andito daw yung itlog ng ating mga bingala. Sabi ng ating mga kasama, sila yung nakakita. May naglimlim mga kaprobinsya oh. Ang dami oh. Tignan niyo po oh. Ang dami. Yan. Grabe. May bago, may medyo
lima dito, baka matunto naman ito ng aso. Kunin natin ito. Tingnan nyo po. Yan. Dami itlog. Mga ilan siguro to. Dito niya kaya limliman lahat. Pag hindi natin kunin yung iba. Nakalipat sila agad ng area. Pag sila yung mag-itlog, halos sabay-sabay din sila pag-itlog. Hindi ko na alam mga kaprobinsya kung gaano nakarami yung nasayang na itlog nila. Yung iba kinain lang ng aso. Paano mapisa yung ganyan karaming itlog? Tapos napakaliit lang ng bingala. Hindi ito mapisa. Hindi siya narinig ng kaniyang mga kasama. Nanghingi siya ng tulong. Grabe. Hindi ko na binilang mga kaprobinsya. Hindi na kasya sa ating tray. Huwag pa yung iba. May mga kuan naman may mga langgam. Uy. Ang dami Sa lahat na itlog na natunto natin, ngayon po ang pinakamaraming itlog ng ating bingala. Taghana kayo. Pero naisipan ko mga kaprobinsya na subukang magluto ng itlog ng bingala. Magpaluto tayo ng itlog para naman matikman natin to. Kasi aso lang palagi yung nakatikim sa itlog ng aming mga bingala. Dami. Scrambled egg lang. Tikman natin kung ano yung lasa. May natira pa dun mga kaprobinsya, hindi ko po inubos na para may mabalikan yung mga bingala natin. Kung sakaling lumipat naman sila ng ibang area, hanapin natin palagi para hindi tayo mahuli. Dalasan po sa mga itlog na ating bingala, kinain lang ng aso. Wala kaming nakikita na napisa nila o nalimliman nila. Kung sakaling may mapisa man sa kanilang itlog, mamatay lang yung mga sisiw dahil hindi sila marunong mag-alaga ng sisiw. Yung 30 pieces lang yung palimliman natin, may natira pa doon. More than 60 pieces yung itlog ng ating mga bingala. Napakadali lang dumami mga kaprobinsya kasi 21 heads yung mga bingala natin. Tapos sabi po nila, yung isang bingala maka-produce po yan ng mga 20 pieces na itlog. Tapos kung may 2 or 3 bingala ang sabay na mga itlog, napakarami na. Ay, ito po, bulok na parang tubig na yan. At ito dugan yung itlog niya. Naray ka buta ito. Katong daan bugok na sa. Labay na to, ano tong di na to mapisa. Yung mga lalaki nating kambing Yung isa tinalian. Kasi nanuwag ko siya sa mga maliliit. Yung iba dito galing ko sa kabilang bahay.
kabilang kubo. Napilitan kami na ilipat dito kasi marami sa ating mga kambing ang nanganak at wala kami malagyan. Pag napapansin nyo po yung kulay sa ating mga kambing, halos sa kulay lahat ni George. Yung iba dyan na may mga white pa, anak ko yan sa dati nating kambing na si Astro. Kailangan po namin dito na magdagdag ng extension sa aming kulungan, pero busy pa kami, may mga activity pa tayo next month. Yung isa sayang sana ibinta mga kaprobinsya, pero no choice po tayo kasi marami na sila at may mga nadagdag pa sa ating mga kambing. Marami tayong kambing dyan na nanganak. Naka-idea din yung mga maliliit doon sila sa likuran para hindi sila masuwag, para hindi sila masungay sa kambing natin. At magdagdag tayo ng extension dito, pero mukhang kulang yung kahoy natin. Kailangan naman natin umorder ng kahoy para dito. Busy tayo. Ito yung kulungan sa ating baboy, hindi pa yan tapos, dandahan lang yung trabaho namin dyan. Si Paula mga kaprobinsya, may lumabas sa kanyang ari, para nagdadalawang isip tayo kung tumawag ba tayo ng technician para ipaiay siya. So try lang natin na pakasahan muna ni Palo kasi malayo yung area natin. Tapos pag mag-hire tayo ng technician agad at saka hindi pala siya naglandi, baka masayang lang yung pagpunta niya dito ba. Tapos may kalabaw naman tayo dyan na si Palo, magandang klase naman yan, klaseng kalabaw. Try lang namin na pakasahan siya ni Palo. Hindi pa namin nakita yung anak ni Palo kasi yung anak ni Jen, hindi kami sigurado kung si Palo ba yung nakakasta. Pero pag tingnan namin yung anak ni Jen, maganda naman siya. Mukhang hindi naman pure native yung anak ni Jen kasi malaking kalabaw naman si Jen. So ngayon, try namin dito pagkasahan siya ni Palo. Di na ka mahalok Palo daw. Si Chucky laman. Subukan natin ngayon kung naglandi ba siya. Si Palo nagpalamig lang. Sa mga nakaraaraw po, nakakasa naman si Palo. Isa sa ating mga kaibigan na pumunta dito, nagdala ng kalabaw. Namangha po sila sa katawan ni Palo. Napakalaki daw. At si Palo batang bata pa yan. Lagpas 1 taon pa lang siya dito sa atin. Mag2 taon siya ngayong 2026 January dito sa atin. Napakaliit pa niya dati nang dumating siya dito. Maliit pa siya kay Paula. Tingnan natin kung magpakasta ba sa kanya si Paula kahit walang ligo si Palo. Baka magpili din siya ng kuan, kalabaw na malinis. Rari kas bunto dapat magkuan. Katong? Ya. Era bira. Naglandi oh. Ano naglagan dai daw? Blagan man? Blagan. Baho lo, ikaw nang wala ligo, ikaw nang baho. Nakaturo la sa. Dalagan man siya, hindi pa siguro siya naglandi ng gusto. Hindi naman siya nag-ingay mga kaprobinsya. Birahag aksyo daw para makabang Palo. Kasi magpalilili pa siya kay first time mamungo niya. Yan po ang maganda mga kaprobinsya, basta may kalabaw lang tayo, sarili tayong kalabaw na tagakasta. Try lang natin. Pero pag may kalabaw tayo na umiiyak, gustong kumawala, na klarong-klaro na naglandi, tsaka na tayo magtawag ng technician. Sa ngayon parang alanganin pa tayo. Kahit nilabasan siya pero parang ayaw pa niyang magpakasta. Birahan dito guyura para maplastar si kuan si Paula guyura pa yung dire para motuig si Palo. So pamaniga ulag ayo. Na. Pahal bagay siya prisuhan eh. Hindi bisa mulufo kaya sa. Katong unang gipreso na to ka Shirley. Preso. Anong gipreso mo to? Euro. Pero wa pa pasulay anang kuan. Mudlagan siya to pastahan.
Sulay na to. Dito mo na pa. Ano to? Riso daw. Ano to sa atog? Ano PC dong kay basig mamuligi ni ron nga sa kaupa. Kapit dito. Tangkad po ni Paula oh. Sila yung match mga kaprobinsya. Ha? Wala mo. Nablus na gito? Pahang bugoy? Pahang bugoy yan. Burod rin na tayo. Ayaw ni Palo. Sa mga nakarang video po natin mga kaprobinsya, marami na po sa ating mga kabing ang nanganak. Nasa mga 6 heads. Sa dalawa, tatlo, 6 heads po sa ating mga kabing ang nanganak sa mga nakarang araw. At ngayon naman may isa naman na nanganak, yung isa nating blackhead. Ito po oh. Nanganak siya ng isa. Yung una niyang anak mga kaprobinsya, dalawa, pero ngayon isa naman. So okay lang kasi out of 6 heads na inahin, pang 7 heads yung isa, may kuwan tayo, may 14 tayo na mga maliliit na kambing sa loob lang yan na isang linggo. 14 yung nadagdag, tapos may hindi pa nanganak. Dito po may isa tayong problema kasi yung isang kambing dito hindi niya pinadidi kasi magkaiba yung kulay sa kanyang anak. Yung isa may puti. Yan po, tatlo. Dito isa lang, pero halos magkapareha lang yung kulay nila. Pag ihalo natin sila mga kaprobinsya, hindi na namin alam kung kaninong anak to. Yan. Yung dalawa lang dito ang napakadali naming ma-recognize kasi painted po, ay kulay puti sa gitna sa katawan. At dito isa yung may kulay puti kaya hindi niya pinadidi yung isa. Mga magaganda po yung resulta sa ating mga kambing ngayon, mga magagandang klase, mga mahaba yung tainga. Tapos yung bagong anak magandang klase din mga kaprobinsya, brown head. Yan po, isa lang, lalaki mga kaprobinsya, napakagwapo din. Ito yung pangaling apat. Tapos may hindi pa nanganak oh. Mga sana pag babae ito, pangdadag material sa atin. Malaki mga kaprobinsya oh. Babae. Siya yung pinakamaganda ngayon na babae na lumabas. Kasi isa lang siya, tapos yung nanay niya napakalaki din oh. Yung kulay niya parang kakulay siya ni Jules. Hello. Yung may nanganak dyan ng tatlo, hindi pwede pag ihalo natin sa tig-isa yung anak. Yan po ang kanyang lola. Parang kakulay siya ni Bubo dati mga kaprobinsya. Nadagdagan naman ng magandang klase yung ating mga babae dito. Yan. Ops, apo mo yan. Gwapo ka eh. Pag lumaki ito mga kaprobinsya, napakaganda nito. Ang kambing na to walang halong nito. Anglo yung lola, yung nanay Anglo. Tapos buwir yung kanyang tatay si George. Nagpakita gilas. Nagpakita gilas. Cute sa ating kambing. Oops. Matangkad. Yung tainga mahaba. At kaipod. Yung ari niya medyo malaki din. Napakaganda gawing inahin. Sa ngayon po mga kaprobinsya, may siyam na tayo na mga babae.
Hindi katulad nung una na kakaunti lang yung lalaki sa mga anak ni George. Oops! Langga din ako ni. Mi. Kuyawan kami. Kuyawan mi. Kuyawan mi. Ito po mga kaprobinsya, oh. Lalaki lang. Kulay din ng isa doon. Nagtagasan ni sila. Ano? Gwapo ka airport. Yung mukha, oh. Pag may sungay to, pagmana to kay George. Pati yung nanay niya may sungay. Yan. Ito po yung anak sa ating kambing dati na hinihingan. Noong una, dalawa din yung kanyang anak. Ngayon, isa lang. Pero napaka-gwapo. Yan. Parang magkakapatid sila sa babae nating kambing dyan. Pero lalaki lang to. Ipit yung isa. Kung pag-ipunin namin yung mga maliit naming kambing, mahirapan kaming kilalanin kung alin sa kanila yung anak. Kasi halos magkapareha yung kulay nila. Pero doon lang kami nakabase sa laki ba. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Ito yung itlog ng ating bingala. At saka adobong pato. May bihon, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Hello bro, itlog bingala. Pero manok na? Mama ko. Bigyan mo ito rin. Hatang umako mo. Hatang umako. Sa tagal ng aming bingala dito, ngayon lang kami makatikim ng itlog. Yung aso, palagi na lang nakatikim. Tighan na itlog, Rod. Dalang itlog. Ang harapin natin ito. Gabangin ko. Okay. Umikot siya. Mura lang isang itlog. Diba, bro? Gusto mong gawa na. Nami? Gusto mong siya. Dili sa pudlas mohon sa. Dili pa rin bang itlog ug halo. Mau ka na ito kawa. Ito bihon na ba kaya dulungan ng bihon? Nah, ito kay bihon daw. Mayo ko. Ito pong unod daw. Nangayo po ko anong unod. Sabot nga ka ni. Berapa? Ayo ko doon. Bon! Bon! Nak, kita ada yang mau bala ng tinig doon hapon. Punta. Lang, di mo tayo mao. Gawin daw na. Gelingkod. Gago ka. Ano mo lagi si Awa? Siya na ko. Hanap ginawa ko niya. Kopi. Ay, kopi ano yung bugas? Ay, magamit nga. Dagang na dong, dagang. Ibu pa.
Nagano na. Tawa lang bukas dudong balat kasi. Ang buka. Ba't liog? Dapat yung spam ba? Bungka. Bungka na. Bungka na. Hindi mo na kalabaw. Bungka na ito. Sige dyan. Ano sa mga wala? Ano naman? Bungka. Pag naman. Hindi siguro. Ito yung bungat ng silida. Yan lang. Ito yung kot. Ano ko din nyo? Hindi ka. Kita. Huwag ka lang tayo. Wala na ako. Huwag ko ikot na ako. Murag hilo kayo ng itlog ka. Gamay makasituan. Puti. Itong kagkipakate ha. Gahit ka daw. Dali ako dito siya. Lingaw dum-dum.